kayo 2 weeks ago. Ito, 1 win away, champion na. Kaya na ang twice to beat. Nagbaliktad na ba? Ito na, sabi ko nga sa mga bata kanina, yung last time na sinabi ko sa inyo, sabi ko sa kanila, it's about time na gumawa tayo ng history. History na tayo makakauna na magkaroon ng 3 beses sa panalo pagdating sa championship. Di ba? Ano to? Tries to beat sila. So, at the same time, kami din yung unang-unang alay mo na mag-champion sa CSP sa indoor. So, ito, unti-unti na nagkakatotoo. So, isang panalo na lang on Tuesday. Sana kung ano yung binigay namin yung first 2 games namin for the finals, maging mas okay to sa pagdating ng Tuesday. Coach, parang same nung first game, medyo slow start tapos Yun nga. diretso. Yun ang problema ko talaga sa team ko, kaya sabi ko sa kanila, hindi natin, kasi ang demoralize na ngayon ng ang San Sebastian, nakikita ko sa kanila na hindi na yung katulad nilang dati ginagawa na kumpiyansa. Ngayon parang nag-iingat na sila eh. Sa sobrang pag-iingat nila, yun ang nakakatakot. Yun din yung sinasabi ko sa team ko. Dapat di tayo nag-iingat. Ginagawa lang natin natural yung ginagawa natin. Kasi the more na nag-iingat tayo, the more na nakapagkakalo talaga tayo, the more na magkakamali tayo. Yun ang nakikita ko sa San Sebastian. Tsaka, yun pa rin, medyo nakafocus lang sila kay Sultones. Medyo, on my part, okay yun. Kasi, si Sultones lang talaga yung talagang sa tingin ko na babantayan ko talaga, tatakuhan ko ng medyo matibay-tibay na blockers. Yung the rest, siguro, pero hindi pa rin ako magiging kumpiyansa about that kay magiging sisigurado ko pa rin kung ano yung posisyon ng tao ko pagdating sa Tuesday. Coach, at this point po ba, iniiwasan niyo ba yung over-complacent? Kasi kahit Yes. paano nakaangat na, nakaulong. Yes, yun ang mahirap. Ngayon, nasa amin na yung advantage. So, itong mahirap yan. Mahirap sa mga bata. Sa amin, tumapos ang game. So, medyo siguro, kung ano yung mindsetting namin dito sa first games namin, ganun pa rin ang gagawin namin. Mas lalong magiging mas focus ang team ko at the same time. Control dun sa lahat ng ginagawa. Sabi ko nga kanina sa kanila, lahat ng sobra masama. So, kung sa tingin natin na sumusobra tayo dun sa mga bagay na nangyari, masaya. Dapat limitahan lang natin o i-control lang natin kung ano yung dapat natin ilugar. Coach, ano sabi na sinalaro ni Ryan na coach? Simula yung season, hindi niya ito starting. Yes. Siya na parang victory na yung Challenge ko kasi siya. So, every time yung training namin, kasi ang ginagawa ko sa kanya, sabi ko sa kanya, itong tao to, kailangan malagpasan mo to. Itong tao, kasi si Janet kasi yung gusto kong matapatan niya. Palagi ko siyang sinasabihan na every time na nagta-training na, kung ano yung ginagawa ni Ate Janet mo, dapat ganun din ang gagawin mo, mas lalagpasan mo kasi doon ka gagawin. So sabi ko sa kanya na kung hindi mo ina-accept yung challenge, mahirapan kang umangat. Pero kung ina-accept mo yung challenge, at the same time gumawa ka ng something different na makakatulong on your part, sabi ko sa kanya, that's good. Eh nakita niya naman sa araw na to. Actually, siya talaga yung nagbuhay sa team ko ngayong araw na to. Lahat ng opensa niya talaga nakukuha niya. Magiging success yung mga attacks niya. Happy ako sa kanya talaga, sobrang happy ako. Coach, kasi before, di ba, si Janet at si Janine yung parang may weapons mo. Tapos ngayon, may luxury ka na may yun. How much does this mean for the offense? Siyempre happy ako kasi at least hindi na nakatutok ko. Hindi lang yung team ay inaasahan na dalawa. May isa pa. Pero actually, yung effort ng tatlo, hindi naman kami mananalo kung hindi yung effort ng lahat. So, malaking part dito si Janelle. Si Janelle talaga, hindi sila makakapal, hindi makaka-execute ng play kung wala talaga si Janelle. Siya talaga yung, kumbaga, siya yung kapitan ko dyan sa loob ng court. Isa siya sa pinakamalaking factor kung bakit nanalo ko ngayong araw na ito. Coach, as far as game 3, parang marami na adjustments na ginawa. Is it just about maintaining those adjustments? Yes. Tapos nakitaan ko ngayon ng San Sebastian na may mga rotation, so I have to be ready on that position. So kailangan preparado ko sa ganung klaseng atake nila. Yung second set, ganun yung ginawa nila eh. So medyo nag-adjust yung team ko, nanibago sa ikot ng tao. Kasi yung ginagawa nila, binabaliktad nila si Sultones. Ready ako doon, pero yung ginawa nila na nilagay nila si Gretzel doon sa bandang zone 2,
parang nanibago yung team ko na pag-ikot, mukhang dehado yung ikot ko. So I have to be ready with that. Si Janine, napaka-intelligent. Sabi ng mga nasa team, intelligent player. Napaka-intelligent niya sa volleyball. Ano man sa akin? Actually, pangit ang performance niya today kasi yung first 3 sets niya, lousy yung parang erratic siya maglaro because meron nga siyang period. May period kasi siya ngayon. So sinabi ko sa kanya, huwag mong isipin na ganyan. Akala niya lalaki, no? Sabi ko sa kanya, huwag mong isipin na ganyan. Eh ganyan yan kasi pag maglaro, alam ng mga babae, hindi ko alam yan. Kasi siguro alam mo yan, babae ka. Hindi ko alam yan. So sabi ko, hindi natin pwedeng irason yan. Dapat pagdating ng championship, kailangan ilabas mo yan. Yun nga, medyo yung pagdating ng 4th set, sabi ko sa kanya, Janet, ikaw ang kulang. Mas madali tayong mananalo kapag nag-contribute ka pa. Yun. Pag kumbaga, yung pagkasabi, doon nabuhayan siya. Parang na-realize niya na kailangan ko na talaga tulungan ng team. Thank you, Coach. Thank you.